Ang police major at 3 police sergeant na sangkot umano sa pagkidnap sa ilang dayuhan sa Pasay. Nako, pulis ng kidnap sa Pasay. Mga pulis po ito. Mamaya natin pag-usapan yung Duterte sa 2028. Mamaya-maya po pag-usapan natin yan. Ha? Ito muna. Nangidnap. Mga pulis. Sa CCTV, kita na may humarang sa sinasakyan ng 3 Chinese at 1 Malaysian. Nakatakas ang 2 sa mga biktima at nakapagsumbong sa barangay. Base sa investigasyon, pinalaya ng mga suspect ang 2 pang biktima matapos magbayad umano ng 2.5 million pesos na ransom. Ito po ang sistema dyan, ha? Sa pamamagitan ng cryptocurrency. Naaresto mga suspect matapos makilala base sa CCTV. Naharap sila sa reklamong kidnapping for ransom at robbery. Wala pa silang pahayag. Ayan, ito po yung sistema ng mga pulis ay nangidnap. Ang gamit po ng motor ay official na motor ng pulis. At merong iba pang mga private na motor ng nangidnap at nilagyan ng blinker. Tapos may nakasunod na van. Ang ginawa, hinarang yung Lexus na sasakyan na merong sakay na mga Chinese nationals. Tapos dinala dun sa white van at kinidnap. At ngayon nahuli po itong mga pulis na nangidnap. Ngayon, ito ang gusto kong ibigay na komentaryo. Una, habol sa SONA. Magandang report ito. Magandang report. Sabihin nyo to sa SONA. Pulis na huli. Ginagawa ng mga pulis ang kanilang trabaho dahil ultimo kapwa nila pulis na huli. Ako have nothing against sa mga pulis natin. Kasi karamihan dyan ay matitino. Meron lang katulad nito na mga nangingidnap na sumisira sa hanay nila. Pero ito yan. Saan ba magulo? Bibigyan ko kayo ulit ng perspective as a whole sa buong bansa. Bakit pinag-iinitan ninyo ang Davao? Nagdala pa ron ng sangkatutak na pulis, tapos yung mga pulis doon ay ididemanda na dahil doon sa paglaban sa drug war na di umano ay may namatay. Ibig sabihin, bakit ang ating national nakafocus kayo sa Davao? Ang linis-linis ng Davao. Walang adik-adik. Walang bangag-bangag. Ang linis ng lugar, mapayapa. Self-sufficient sila. Maganda ang pamumuhay ng tao. Maraming mayayaman. Asensado yung lugar. Bakit nakafocus kayo sa Davao? Samantalang ito Pasay Police ang mga nahuli. Bakit hindi kayo mag-focus doon sa maraming kidnapping? May kidnapping po ba sa Davao? Sabi tuloy dito, drama na naman ni Abalos. Kaya nga Alam mo kasi, kung magpapadala kayo ng mga batalyon sa Davao, sayang yung resources. Una, hindi ko sinisisi yung mga pulis na pinadala doon. Hindi nila kasalanan. Susunod lang naman yan kung ano inutos sa ibabaw. Pero yung mga nasa ibabaw, di ba kayo nag-iisip? Sayang yung resources natin. Kung yung mga pulis nilagay nyo doon sa high crime cities, may pakinabang. Anong gagawin yan sa Davao? Napakalinis doon. Ang tagal ng maayos ng Davao. Bakit natin pinakikialaman? Bakit yung maayos sinisira natin at yung sira hindi natin ayusin? Pambihira naman Parang kumagat sa pagkain, masarap na Diwata Paris na. Hindi ko alam, di pa ako nakatikim noon. Masarap na yung pagkain Ba't gusto nyo palitan? Ba't gusto nyo ayusin? Samantalang yung pangit ng lasa, ayaw nyo pagtuunan ng pansin. Baliktad ata nangyayari sa gobyerno. Sabi dito, tanim kaso kasi.
Para kayo may kabaligtaran. Ano ba yung utak ninyo? Hibang ba kayo? Nasa alapaap ba kayo? Pambihira? Hindi, sayang ha. Sayang yung efforts ng mga pulis dyan. Walang gagawin yun. Hindi nga kailangan ng pulis dyan sa Davao eh. Napakatinunong mga tao dyan eh. Pambihira itong mga to. Dati namang functional eh. Dati namang self-functional ang Davao. Ang init-init nyo dyan sa Davao. Ang insecure nyo sa Davao. Meron pa kang kinuwento sa akin, isang abogado eh. Dati siyang sekretary. Mabanggit lang daw yung Davao na may mga napapraning. May mga nagagalit. Hindi ko nababanggitin kung sino yun. Ba't pa init na init kayo sa Davao? Pambira. Move on din pag may time. Hindi kayo makamove on eh. Ewan ko ba? Sasayang yung resources natin. Ito yung balita. Bakit hindi magpasikat doon si Abalos sa Davao? Ay, wag naman. Dito maraming magulo eh. Dito sa main city ng Pilipinas, wag sa Davao. Dapat we should be very, very observant sa atake sa Davao because we expect lalaki at lalaki pa yan. Dadami at dadami pa yan. Mako-question dyan. Tingnan ninyo. Ini-issuehan ngayon sa Kamara. May investigasyon kay Tatay Digong. Teka muna. Tinawid tayo ni Tatay Digong sa COVID. Napunta ba sa bulsa niya yung pera? Ginusto ba ni Tatay Digong magka-COVID? Buti nga sinolusyonan ni Tatay Digong ang COVID. Nagkaroon tayo ng bakuna. Nagkaroon tayo ng face mask. Hindi naman kayo tanga siguro. Alam nyo, nung panahon na yon, hirap talaga. Ultimo alcohol noon. Hindi yung alak ha. Hindi, pati alak nagmahal. Alam nyo yan, huwag kayong tatanga-tanga. Pati alcohol, nagmahal. Nagkakaubusan nga. Tanga ba kayo na hindi ninyo alam, pati face mask nagkaubusan, kini-question nyo saan napunta yung pera. Bakit ang mahal ng face mask? Ang mahal ng face shield? Yun yung panahon na talaga namang napakamahal. Ang ganda nung pagkasasagot ni Tatay Digong sa amin noon. Pera yan eh. Anong gagawin nyo dyan? Gastusin nyo. Gastusin nyo sa taong bayan. Ang importante, yung problema ng Pilipinas, gastusan ninyo. Ang importante dyan, hindi na bulsa. Saan pa pupunta yung pera? Iipon-ipon. Sabi pa nga niya gastusin yung lahat. Huwag kayong magtitira. Kasi para sa Pilipino yan eh. Yan ang purpose niyan. Aanuhin ninyo kung magkamatayan ng mga Pilipino dyan sa lintik na COVID na yan. Pati nga si Sara, inaanuhan pa ng confidential funds kung ano-anong ilang milyon lang yun. Samantalang yung 90 billion ng PhilHealth na nawawala, ayaw nyong imbestigahan. Hindi naman kayo tanga, alam ko yan. Alam nyong nagmahal ang mga face mask that time. Siyempre, iba na presyo ngayon, kalat-kalat na face mask eh. Pati nga alcohol, kalat-kalat. Alam nyo ba alcohol dati, limited lang ang pwede mong bilihin? Alam ko yan kasi inabot kami. May performance po kami sa Lawag. Sa Lawag po kami na lockdown. Ilang buwan kami ron. Hindi kami makalabas ng bahay. Bibili ka lang ng alcohol, ubos. Mahal. Alam ko di kayo tanga. Pero wag naman ganyang pag-iimbestiga.